Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang itong pagbabasa ng Biblia for this year. At ngayon po ay day 133 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 34. Si Josias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Juda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Namuhay siya ng matuwid. Nang 8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Kaya noong 12 taon, sinimulan niyang alisin sa Juda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng Diyosang si Asherah at ang lahat ng Diyos-Diyosang kahoy o tanso. Ipinasibak niya ang sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Giniba niya ang mga altar ng insenso. Winasak niya ang mga imahe ni Asherah at ang mga Diyos-Diyosang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at ipinasabog sa libingan ng mga sumasamba sa kanila. Ipinasunog niya ang mga kalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanilang mga dambana. Sa ganoong paraan, nilinis ni Josias ang Jerusalem at ang buong Juda. Gayon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Nephtali. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Israel, bumalik na siya sa Jerusalem. Inalis ni Josias ang lahat ng karumaldumal sa buong lupain at sa templo ng Diyos. Kaya't noong 18 taon ng kanyang paghahari, sinugo niya si Shaphan na anak ni Azalias, ang pinuno ng lungsod na si Masaias, at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joahaz, upang ipaayos muli ang templo ni Yahweh. Ibinigay nila kay Hilkias na pinakapunong pari ang pilak na nalikom sa templo. Ito ang mga nalikom mula sa mga taga-Manases, Ephraim, Benjamin, Juda at iba pang mga Israelita at mga taga-Jerusalem. Tinipon ito ng mga Levitang naglilingkod sa templo. Ibinigay nila ang salaping ito sa namamahala ng gawain sa templo ni Yahweh para sa pagpapaayos ng templo. Ang iba naman ay ibinili ng mga bato at kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng buong templo na nasira dahil sa kapabayaan ng mga naunang hari ng Juda. Naging tapat ang mga taong katulong sa gawain. Pinamahalaan sila nina Jahat at Obadias, mga Levita buhat sa angkan ni Merari, Zacharias at Masulam sa sambahayan ni Kohat. Mga Levita rin na pawang bihasang manunugtog ang nangasiwa sa mga manggagawang naghahakot ng mga gagamitin at sa iba pang gawain. Ang ibang Levita ay ginawang kalihim, karaniwang kawani o kaya'y mga bantay. Nang ilabas nila ang salaping natipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkias ang aklat ng kautosang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Kaya tinawag niya si Shaphan, ang kalihim ng hari, at sinabi, "Natagpuan ko sa templo ang aklat ng kautusan." Ibinigay ni Hilkias kay Shaphan ang aklat at dinala naman ito sa hari nang siya'y mag-ulat tungkol sa pagpapaayos ng templo. Sabi niya, "Maayos po ang takbo ng lahat ng gawaing ipinagkatiwala ninyo sa inyong mga lingkod." Tinunaw na po nila ang pilak na nakuha sa templo at ibinigay na sa namamahala ng trabaho. Sinabi rin ng kalihim ang tungkol sa aklat na ibinigay sa kanya ng paring si Hilkias at binasa niya ito ng malakas sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit nito ang kanyang kasuotan. Inuutos niya agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Shaphan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Shaphan na kalihim, at kay Asaias ang lingkod ng hari na sumangguni kay Yahweh. Ang sabi niya, "Sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalalabing sambahayan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito." Ang lahat ng inutusan sa pangunguna ni Hilkias ay sama-samang sumangguni kay Hulda na isang babaeng propeta at asawa ni Salum. Si Salum ay anak ni Tokat at apo naman ni Hasra.
na tagapag-ingat ng mga kasuotan. Kaya pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem at sinabi rito ang nangyari. Sinabi ni Hulda, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo na papadadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Juda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila, kaya't hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Ito ang sabihin ninyo sa hari ng Juda. Sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, nakita kong buong puso kang nagsisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito sa mamamayan dito. Dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga naninirahan dito, pinakinggan ko ang iyong panalangin. Kaya hindi mo na maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasunduang dinala nila sa hari o kasagutang dinala nila sa hari. Dahil dito'y ipinatawag ng hari ang mga matatandang pinuno ng sambayanan sa Juda at sa Jerusalem. Kaya't sama-sama silang pumunta sa templo kasama ang mga pari, Levita at lahat ng mamamayan sa Juda at Jerusalem. Tumayo ang hari sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natagpuan sa templo. Nakatayo noon ang hari malapit sa isang haligi ng templo. Nanumpa siya kay Yahweh na susundin nila ng buong puso at kaluluwa ang kautusan at ang mga itinakda ng kasunduang nakasulat sa aklat na iyon. Pagkatapos, pinanumpa rin niya ang lahat ng mga taga-Jerusalem, pati ang mga taga-Benjamin na sumunod sa kasunduang ginawa ng Diyos ng kanilang mga ninuno. Inalis ni Josias sa buong nasasakupan ng bayang Israel ang lahat ng mga Diyos-Diyos ang kasuklam-suklam sa Diyos at habang siya ay nabubuhay, inatasan niya ang bawat mamamayan na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos na sinamba ng kanilang mga ninuno. 2 Chronicles chapter 35. Iniutos ni Josias na ang Paskwa ni Yahweh ay ipagdiwang sa Jerusalem noong 14 na araw ng unang buwan. Kaya't pinatay nila ang mga korderong pampaskwa. Ibinalik niya ang mga pari sa kanilang tungkulin at pinagbili ng pagbutihin ang paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sinabi naman niya sa mga Levita na mga tagapagturo sa mga Israel at matatapat kay Yahweh. Dalhin ninyo ang kaba ng tipan sa templong ipinagawa ni Solomon na anak ni David. Hindi na ninyo ito papasanin ngayon. Panahon na upang paglingkuran ninyo ang Diyos na ninyong si Yahweh at ang bayang Israel. Ayusin ninyo ang inyong mga pangkat na manunungkulan ayon sa kanilang sambahayan batay sa mga tagubilin ni Haring David at ng anak niyang si Solomon. Pagbubukod-bukurin ninyo sa bulwagan ng templo ang inyong mga kababayang hindi Levita ayon din sa sambahayan. Bawat pangkat ay pasasamahan ninyo ng isang pangkat ng mga Levita. Patayin ninyo ang korderong pampaskwa. Linisin ninyo ang inyong mga sarili ayon sa kautusan at ihanda ang mga handog upang magampanan ng inyong mga kababayan ang ayon sa mga bilin ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Nagbigay si Josias ng 30,000 kordero at mga batang kambing bilang handog na susunugin bukod pa sa 3,000 torong paghahandog para sa pagsasalu-saluhan. Ang mga pinuno sa ilalim niya ay buong puso ring nagkaloob ng handog para sa bayan, sa mga pari at sa mga Levita. Ang mga punong katiwala naman sa templo na sina Hilkias, Zacharias at Jehiel ay nagbigay ng 2,600 tupa para sa mga pari at 300 toro bilang handog pampaskwa. Ang mga pinuno naman ng mga Levita na sina Conanias, Semaya, Nathaniel, Hosabayas, Jehiel at Jozabad ay nagbigay ng 5,000 kordero at batang kambing para sa mga Levita at 500 toro bilang handog na pampaskwa. Matapos ihanda ang lahat, tumayo na sa kanyang pwesto ang mga pari. Ang mga Levita na may kasama ng kanilang pangkat ayon sa utos ng hari. Pinatay nila ang mga korderong pampaskwa at ang dugo nito ay ibinuhos ng mga pari sa ibabaw ng altar samantalang binabalatan naman ng mga Levita ang mga hayop. Pagkatapos, kinuha nila ang taba nito at ipinamahagi sa mga tao ayon sa kanilang sambahayan upang ihandog kay Yahweh ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises.
Ganoon din ang ginawa nila sa mga toro. Nilitso nila ang mga korderong pampaskwa ayon sa tuntunin. Ang iba namang karneng handog ay inilaga sa mga palayok, kaldero at kawa at ipinamigay sa mga tao. Pagkatapos nito, naghanda ang mga Levita ng pagkain para sa kanila at sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Sila rin ang mga naghanda ng pagkain ng mga pari sapagkat hanggang sa gabi ang mga ito'y abalang-abala sa pag-aalay ng mga handog na susunugin at ng mga taba. Nananatili sa kanilang mga pwesto ang mga awit, ang mga anak ni Asaph ayon sa tuntuning itinakda ni Haring David at ng mga lingkod niyang sina Asaph, Heman at Jeduthun na propeta ng hari. Hindi na rin kailangang umalis ang mga bantay sa pinto sapagkat lahat sila'y dinadalhan ng pagkain ng mga Levita. Ang lahat ay ginawa ayon sa tagubili ni Haring Josias. Ang pagpupuri kay Yahweh, ang pagdiriwang ng Pasko at ang paghahandog. 7 araw na ipinagdiwang ng mga Israelita ang Pasko at ang pista ng tinapay ng walang pampaalsa. Mula pa noong panahon ni Propeta Samuel, wala pang ganitong pagdiriwang ng Pasko na naganap sa Israel. Wala ring ibang hari sa Israel na nakagawa ng ganitong na ginawang ito ni Haring Josias. Siya lamang ang nakapagtipon ng lahat ng pari, Levita at ng mga taga-Juda at taga-Israel kasama ang mga taga-Jerusalem upang ipagdiwang ang Pasko. Naganap ito noong 18 taon ng kanyang paghahari. Nang masaayos na ni Josias ang lahat ng nauukol sa templo, sinalakay ni Haring Nico ng Ehipto ang Carchemish sa may ilog Euphrates. Hindi ito nagustuhan ni Josias kaya't hinarap niya ito. Dahil dito nagpadala ng sugo si Nico at sinabi, "Wala tayong dapat pag-awayan, mahal na hari ng Juda. Hindi ikaw ang pinuntahan ko rito kundi ang aking mga kaaway. Sinabi sa akin ng Diyos na tapusin ko agad ito. Kakampi ko ang Diyos kaya't huwag mo na akong hadlangan kung ayaw mong puksain kanya." Ngunit hindi nagbago ang isip ni Josias, ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ni Nico. Nagbalit kayo siya at pumunta sa labanan sa kapatagan ng Megiddo. Sa kainitan ng labanan ay tinamaan si Haring Josias ng palaso at malubhang na sugatan. Kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ilayo na siya roon. Inilipat siya ng mga ito sa 2 karwahe at idinala sa Jerusalem. Subalit namatay din siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Nagluksa ang buong Juda at Jerusalem dahil sa kanyang pagkamatay. Nagluksa rin si Jeremias at lumikha pa siya ng isang awit ng pagluluksa sa pagkamatay ni Josias. Inaawit pa ito hanggang ngayon ng mga awit bilang pag-aalaala sa kanya. Naging kaugalian na ito sa Israel at ang awiting ito'y matatagpuan sa aklat ng mga pagluluksa. Ang iba pa mga ginawa ni Josias at ang kanyang paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kautusan ni Yahweh buhat sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. 2 Chronicles chapter 36. Nagkaisa ang bayan na si Jehoahaz na anak ni Josias ang ipalit sa hari sa Jerusalem. 23 taong gulang siya nang maging hari at 3 buwan siyang naghari sa Jerusalem. Binihag siya ni Haring Nico ng Ehipto at pinagbuwis niya ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto ang Juda. Ang ipinalit kay Jehoahaz bilang hari ng Juda ay ang kapatid nitong si Eliakim. Pinalitan ang kanyang pangalan na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala sa Ehipto. 25 taong gulang si Jehoiakim na maging hari at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa niya mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Dumating si Nebuchadnezzar, binihag niya siya at ang nakakadenang dinala sa Babylonia. Kinuha ni Nebuchadnezzar ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at inilipat sa kanyang palasyo sa Babylonia. Ang iba pang mga pangyayari sa panahon ni Jehoiakim, pati ang mga kasamaang ginawa niya at ang iba pang kasalanan niya ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jehoiakim. 8 taong gulang si Jehoiakim na maging hari at 3 buwan at 10 araw lamang siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.
Sa pagtatapos ng taon, ipinakuha siya ni Haring Nebuchadnezzar pati ang mahahalagang kagamitan sa templo at dinala sa Babylonia. Ang ipinalit sa kanya bilang hari ay si Zedekias na kanyang tiyuhin. 21 taong gulang si Zedekias na maging hari ng Juda at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi siya nagpakumbaba at hindi sumunod sa ipinangaral ni Propeta Jeremias na nagpahayag ng mensahe ni Yahweh. Naghimagsik si Zedekias laban kay Haring Nebuchadnezzar na pinangakuan niya sa pangalan ng Diyos na kanyang susundin. Nagmatigas siya at ayaw magsisi at manumbalik kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa. Pati ang templo sa Jerusalem na inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay kanilang nilapastangan. Gayunman dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito. Pinagtatawanan ng mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa kasukdulan ng galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang binata man o dalaga kahit ang matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng kagamitan, malalaki o maliliit, sa loob ng templo ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sa hari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Sinunog nila ang templo, winasak ang pader ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay sinunog din at ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak hanggang sa ang Babylonia ay masakop ng Persya. Ito ang katuparan ng pahayag ng Jeremias na ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob ng 70 taon upang makapagpahinga. Upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ng Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pamamagitan ng pangalan ng Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.